hindi lang kay Romualdez, pati pala kay BBM may teaser. So ano yung teaser? Okay, ito mga kalays. So ang date nito is December 4. Kailan ang letter na to? December 20. So may teaser talaga sila. Yun ang style nila ng pag-extort sa mga politician. Magbibigay muna ng teaser, tapos saka sabihin na, ilalabas namin yung full episode or magbayad ka ng ganon. Diba? Paldo. Pero hindi sila umubra kay Mrs. President. So eto mga kalays, yung teaser na, yun na nga, ginawa nila bago yung letter. So ito. Po, ang inyong lingkod. Kakatapos ko lang po sa rally sa Luneta ng Iglesia ni Cristo. Over 200,000 members of the Iglesia ni Cristo or Bangalan natin. Kaya masyadong mabilis. INC gathered once more this afternoon. Ito mga kalays, kahit sabihin niya na free speech yung kay Guanzon, pero sila kasi yung sila kasi yung tumulong na maganda yung pagkapresenta ng paninira nitong si Guanzon. 'Di ba? Nag-gets mga kalays, sino nag-edit ng video? Sino nagpapaganda ng video? 'Di ba? Na effective siya. 'Di ba? As propaganda. Yung company ni Franco Mabanta. 'Di ba? So alam ni Liza, okay? Ang ginawa ni Franco. At the Quirino Grandstand in Manila. Nawa mamulat ang mga puso ng mga nasa pamahalaan. Sana matauhan ang mga nagtatakip ng kasamaan. Sana magising ang bawat Pilipino sa tungkulin magbantay at manindigan. Ayun, 'di ba? Maganda yung pagkagawa na video So alam ni Mrs. President talaga yan. Wait lang mga kalays. Ayan, let's continue. Siyempre, ang bombshell doon ay ang testimony ni Senator Amy Marcos na Hinighlight yung sinabi ni Amy. si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay addict sa cocaine. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. So pinaganda pa niya mga kaloys yung pag-present ni Amy. Kasi di ba may background pa ng family. Di ba hindi kagaya nung ibang videos nakikita natin na parang to si Amy, lusyang na parang what do you call this? Parang nasa daan lang. Parang nagtitinda. Okay? Dad, noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Matid ko na nagda-drug siya. Paghapon sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. At ang kanyang asawa, ang ating First Lady. See? Tinira. As in, sino ba ang pumili ng part na ito? Di ba ang Peanut Gallery, yung editor nila? Di ba? So, dito siguro nasaktan si Liza Marcos sa ginawa nitong si Franco Mabanta. Right? Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Gayon din at kanilang mga anak. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Grabe, di ba? Paninira, mga kaloys. Yun pala yung nito ay addictus pala. Bangag palang may-ari ng network. See, kung gaano sila mag-twist, 'di ba? Na galit ako sa mga pero yun pala ay drug lord. 'Di ba? Mahirap lang kami kasi nakakumot, 'di ba? Hindi maka-afford ng pero yun pala ay maraming tagong yaman. Ang tindi ng pambubudol. Yan ba ang mga addict? 'Di ba? Kung kumpara mo yung family picture ng Duterte at saka ni BBM. 'Di ba? Sino ang mas may mga sintomas ng pagiging addict, mga kaloys? Suklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan. Iba pang kamag-anak. 'Di ba? Parang nagsalita ba yung ibang kamag-anak nila na totoo yung sinabi ni Amy? Hindi. Siya nga hindi pumupunta sa mga reunion, di ba? Ang hindi ko na mapapalampas. Whether you believe Senator Amy Marcos or not, I know her personally. She was my seatmate for 1 year in 2 subjects. And she's always been a jolly person, always helpful, even when they were in power in Malacanang. And she was like any ordinary student. For me, it takes a lot of Amy to say this in public, that her brother
The President, Bongbong Marcos Jr., is addicted Ayun. So, yun yung mga, ano nila mga kaloys. Teaser. O, nakalagay pa nga, teaser. Okay? 'Di ba? Bago yung nagsulat siya. Okay? Hindi kaya ito ay parang ilalabas na ba namin yung full video? 'Di ba? Baka nanghingi nga. Okay? Kay BBM at saka kay Liza. Pero knowing Liza, hindi talaga yan magbibigay. Okay? So, isa pa dito mga kaloys, December 15, kasi December 20 yung letter, 'di ba? Ito na naman. Okay? Ang parang binibuild up ni Mabanta itong anti-BBM na si Rowena Guanzon. So, ito, another video to mga kaloys. Si Rowena na naman. Okay? December 15. Okay? So, ito, let's watch mga kaloys. itong si BBM, kung tawagin na yun, denial king. For a while now, we've been very worried about my sister. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Kahit na kapatid niya na si Senator Amy Marcos ang nagsabi na siya ay addicted sa cocaine, gaslighting pa rin siya. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about him. So anong gagawin natin sa situation ng Pilipinas ngayon? Para maniwala talaga yung tao na hindi ka drug user, pwede ka naman magpa-drug test eh. We cannot keep on going like this. A simple solution is for Bongbong Marcos to have a hair follicle test. So, yan mga kaloys. Same, di ba? Na talaga ay addict daw talaga si BBM. So, sabi ko nga sa inyo mga kaloys, noon pa, hindi talaga titigil yung media ng Duterte o yung mga DDS vloggers na sisiraan o gagawa ng fake news laban kay BBM kasi may huling alas pa sila. Yung Vice President. Di ba? Kung hindi man magising itong si BBM, knock on wood, automatic. Di ba? Si Ximenet ang maging presidente. Kaya ganun po sila ka-aggressive. Pero sabi ko nga sa inyo, darating ang time, ma-impeach yan si Sara, 'di ba? Matanggal sa pwesto, mag-iiba yan. Okay? Mag-iiba yan ang tono ng mga yan. Right? Wala na kasi ring purpose yung paninira nila kay BBM. Kasi kahit anong panila kay BBM, yung i-appoint ni BBM na Vice President, baka si Romualdez, wala din. Hindi rin sila makapwesto itong mga Duterte.